What's up guys, it's Dave Mags and welcome back to my channel. Sa video na to ay pag-uusapan natin ay tungkol sa inverted shock ng Aerox ko. Kasi meron ako ditong OKM na brand at saka ang lambot na niya. So ang gagawin ko ngayon ay mag-DIY ako. Lalagyan ko siya ng langis at saka mag-change na rin ako ng oil seal. So ito yung front shock ko, OKM ang brand. So baka ganito sa inyo at makatulong sa pag-DIY nyo rin, no? So yan, tinanggal ko na. Yun ang isang shock guys, natapos ko na yung trabahuin. So dinagdagan ko na siya ng fork oil at saka natapos ko na ring palitan ng oil seal. So itong isa, ito yung papakita ko sa inyo paano gawin para naman masundan nyo. So ito guys, dito sa gitna meron ditong Allen screw. Dito nyo siya luluwagan at tatanggalin. Pwede din ito tanggalin nyo, pero sa akin wala kasi akong malaking Allen screw, kaya ito na lang yung tatanggalin ko. Ganun ha. Yan. Ang size ng Allen screw dito ay 6 mm. So dapat meron kayong screwdriver na Allen para matanggal nyo itong nasa gitna. Ito yung nagkokonekta, itong screw yung humahawak dito sa connection niya dito. Okay. Lapit na. Yan. Ito. Ito yung Allen screw guys. So, tabi muna natin to. Tapos bubunutin nyo lang to. Ganun. Nandaan lang kasi may oil dito. Yun. Ito, malinis pa to yung oil kasi bago ko lang to nilagyan. Pero, nung tinest ko, may sira na yung oil seal. Kaya, kailangan ko ng palitan talaga. Hindi kasi ako nagpalit ng oil seal. Kaya yun. Tabi muna natin to guys. So ganito yon. Ganito yung itsura ng nasa loob nito na inverted. Ganito. So dito nakakonekta yung screw at siya ang humahawak ng buong ito. Okay? Lang. Tabi muna natin guys. Ngayon dito guys, pwede nyo tong dikwatin ng flat screw, dahan-dahan lang. Or kahit anong pwede nyo i-dikwat. Ganun lang. Okay. Ito. Ito yung dust seal. Dust seal ang tawag dito ha. Hindi dazzle. Dust seal ang tawag dito. Yung iba sinasabi dazzle. Tatawa ako pag ganun. So ito yung dust seal niya. Sa OKM, ang size niya, pagbukas nyo dito makikita nyo ang size. So nandito siya, nasa loob, nakasulat dito. Itong nasa gitna.
Diyan. Dito. Diyan. So, sinasabi, yan, hindi makita masyado. Diyan. Yan, yung numerong yan. Yan yung size ng dust seal na to. Sinasabi 30 at saka 42. Kung bibili kayo ng bago, siguraduhin nyo na the same size siya. So, size 30, 42 siya. Sad to say, wala dito sa amin, kaya hindi ako nakabili ng bago. Nabili ko lang ay yung oil seal. Yan, the same lang din naman ang proseso sa pagtatanggal ng lock nito. No? Gaya ng ibang mga front shock. Sungkitin nyo lang siya ng flat screw yung lock dito. Pero dapat ganyanin nyo. May stopper kayo na kamay dito. Kasi pag wala, sigurado tatalsik ito pataas at baka matamaan yung mata nyo. Okay? Ganyan lang. Ganyan. Yan. Ito yon. So, ang ano niya, lock. Tabi mo natin. Tsaka dito sa loob, nandito na yung pinaka oil seal niya. Yung oil seal niya, sinasabi, makikita din dito yung size ng oil seal. No? Dito siya nakasulat. Diyan sa loob. Sinasabi dito ay 30, 42 at saka 10.5. 10.5 siya. Teka lang. Yun. 30, 42, 10.5. Yan yung size niya. So, meron na akong nabiling ganito. Yan. Kung hindi nyo alam yung ano nyo, yung size ng oil seal ng front shock nyo, pwede din naman na i-open nyo muna to, buksan nyo muna, tapos tingnan nyo dito yung size ng oil seal. Ganun. Okay? So, ito yung nabili ko. 30, 42, 10.5. Yan. Okay? Sa pagtanggal nito, pwede namang walang special tools na gamit. Gawin nyo lang, kumuha kayo ng maliit na bagay, yun yung ipang protection nyo dito, at saka ligwatin nyo ng screw. Pwede na. Yan. Handahan lang. Uy, masuk screw. Uy, wait lang. Yan. Kuha ko ng bagong panangga. Lalagay natin to para hindi magasgasan yung shock natin. Yan. Gutin nyo lang. Ganun. So, ganun lang kadali guys. Tapos, pwede nyo na tong kunin. Ganun. Okay? Yan. Tapos, huwag kalimutang linisan ang loob. Yan. Okay. Ito yung bagong oil seal natin. Sa
pagbabalik nito, huwag kayong malito kung ano ang ah, kung ano ang forma ng pagbabalik nito. Lagi nyo lang tatandaan na itong number na mga na ito, yung size niya ay nakaharap sa labas. Ganyan. Kasi yung kabila walang size, walang numbers. Itong numbers na nakikita nyo dito, 30, 42, 10.5. So, dapat yung tandaan na ito ang nasa labasan at saka itong nasa loob. Yan lang. Yan, tulak nyo. Yan. Since hindi nyo na siya matutulak ng kamay, gagamitin na natin tong lumang oil seal nyo. So, itong luma. Tapos, ganyan, papatong natin dyan. At saka, pupukpukin natin para pumasok talaga siya. Lumaon. Yan. Yun. Uy, natamaan. Dahan-dahan lang para hindi matamaan yung ito nyo. Okay? Tapos, tingnan nyo kung nakabaon na ba at pwede na nating maikabit yung ano niyan, yung lock. Pero kung hindi pa, pupukin nyo lang ulit kung saan banda. Okay, yan nyo lang. Pwede na. Ito, hindi pa. Go! Ito na. Yan. Hindi pa rin. Wala namang punto. So yan, pag hindi pa rin, kuha sa saktong posisyon, pwede nyo idagdag yung isang ano nyo, oil seal. At saka pupukin nyo. Yan. Okay na siguro to. Tapos ibalik nyo yung yung lock niya, ibalik nyo. Pagbabalik, simple lang naman to. Lagay nyo. Ayan. Pwede lang gamitin ang kamay sa pagbabalik. Siguraduhin yung nakapasok siya doon sa mga butas. Ayan. Ayan. Okay naman, masok naman. Tapos pukpukin nyo kung hindi pa kayo satisfied. Hindi pa kayo satisfied, pukpukin nyo ulit. Okay. Yan lang. Okay na yung oil seal natin. Tapos ibalik nyo to. Dust seal nya. Linisan muna lang muna ibalik bago ibalik. Linisan ng konti bago ibalik. Okay? So para sa akin okay lang na luma to kasi dust seal lang naman ito. Pero kung meron na talaga siyang biyak, yun kailangan nyo na lang talagang magpalit ng bago. Yan, ganyan. Okay? Tapos ibalik nyo to dito, balik nyo. Yan. Yan. Yun.
So dito guys, sa gitna, makikita nyo yung connection niya sa loob. I-align nyo lang siya kasi hindi siya naka-align dito. Pwede nyo sungkitin ng star screw. Yan, align nyo. Para pagpasok ng nut, okay na siya. Yan, okay. Tapos lagyan na natin ng oil. Tigas na ayon sa gusto nyong tigas sa suspension. Okay. Dito natin ilagay. Oops. Hinahinay lang guys kasi ang liit ng butas nito. Madali siyang mapuno. Pero pumupunta rin na naman siya sa ilalim. So, gawin natin, lagay ulit. Ayan. Ulit, hintayin natin pumunta sa ilalim. Tapos lagay na naman ulit. Oops. Sumobra. Tapos balik na natin to guys. Test muna natin kung hindi pala ito. Ito pala yun. Taka ako bakit malaki. Test muna natin yung suspension kung swak na ba sa atin. Saka natin ibalik sa motor. Yan. Tapos i-test natin kung okay na ba para sa atin. Yan. Nasa gitna siya dito. So yung suspension niya, yung kung kita nyo, nasa gitna dito. So i-compare natin to sa isa kung magkapantay na ba sila. Itong isa masyadong matigas. I-compare ko itong isa. Buwasan natin ng oil to. So ito guys, tapos na yung repack ko, repair ko dito sa front shock, sa inverted shock ko. So yung plane niya ay nasa gitna ng tube. Hindi ko na masyadong tinikisan, hindi ko na rin siya masyadong nilambutan. So nasa gitna lang siya. So ganun lang yung sa akin, no? So kayo, kung ganitong klase ng shock ang nasa motor nyo, yung inverted, baka ganito rin ang proseso. Baka ganito rin ang pwede nyong gawin sa inyo. So yun lang, share ko lang sa inyo. Kasi sayang naman kung itatapon lang. Buti nang tayo mismo mag-repair, di ba? Matututo na tayo, saka makakasave pa tayo. Kasi yung iba mahal ng labor. So yun lang.